Mag-a-apply lang sana ng loan pero problema ang natuklasan ng isang miyembro ng Pag-ibig Fund sa kanyang account. Nailipat kasi ito sa kanyang kambal. Inalam ng inyong kapuso action man kung bakit nangyari yan. Plano sanang mag-loan ng Pag-ibig Fund member na si Ronald nitong Hunyo pero sa halip na mapakinabangan, natuklasan niyang nailipat ang Pag-ibig membership ID niya sa kakambal. Nasyak na po ako bilang gano'n po yung nangyari na nag-merge po yung account namin. Bali may pumasok doon sa kampal ko, yung hulog ko, yung contribution ko. Ako po yung nawala ng account number. Ngayon napag-alaman po kasi namin na nakapangalan na po sa kambal niya. Pina-check po namin doon, tapos ang sabi po sa amin na since nakapangalan na sa kambal niya, hindi na po pwede sa kanya yun. Taong 2013 pa raw nagpamiyembro sa Pag-ibig Fund si Ronald pero bigla raw nagkaaberya sa paghuhulog ng buwan ng kontribusyon ang employer niya ngayon. Sabi po kasi ng bagong employer na hindi po mahulugan yung Pag-ibig number ko. Nag-worry po kami kasi since 2013 hanggang 2018 may hulog po yung account ng asawa ko. Baka nga po mapunta lahat dun sa kambal niya. Ayon sa kambal ni Ronald, Hindi niya rin po alam kasi nung kumuha daw po siya ng ng first loan niya, wala pa po siyang loyalty card na yon, time na yon. 2015 po. 2015 po siya nagkaroon ng account. Yun po yung account mismo ng asawa ko. nakausap din ng inyong kapuso action man ang kakambal ni Ronald at sumang-ayon itong maitama ng Pag-ibig Fund ang kanilang record. Paliwanag ng Pag-ibig Fund, nagkaroon ng pagkakamali sa record ng kambal. Matapos nating maipaalam sa ahensya ang sumbong, naresolba na ito makaraang makipag-ugnayan sila sa kambal. Sa ngayon ay naisaayos na ang kanilang Pag-ibig Savings at Loan Records kabilang ang pagtatakda ng angkop na membership ID para sa dalawa. Gusto ko lang po pasalamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Salamat po kasi kahit papaano binigyan niyo po kagad ng aksyon, tinulungan niyo po kami. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, maraming naengganyo sa inaalok na online na temporary certificate of no marriage kung saan pwedeng pansamantalang maging single sa papel, kahit kasal. Pero ang tanong, legit ba? Inimbestigahan niya ng inyong Kapuso Action Man. Taong 2012 pa raw hiwalay sa mister ang OFW na itago natin sa pangalang Cynthia. Makaraan ng 2 taong pagsasama. Dahil 9 na taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa, agaw pansin daw ang alok na temporary certificate of no marriage online. Nakikita ko po kasi sa group na ang daming nag-o-offer doon, tapos marami din ang nagpapagawa. Hindi ko naman po sana inaano yung sinumar. Ang sa akin lang sana yung mapalaya ko yung sarili ko doon sa marriage na ilang taon nang hiwalay kami. Iniisip ko na magagamit ko yun someday. Tampok sa online post na pansamantala raw magiging single ang mga naikasal na. Kahit kasal ay mabibigyan pa rin umano ng Senumar na galing sa Philippine Statistics Authority o PSA. May pasampol pa silang larawan ng edited Senumar online. Mga kapuso, talamak ang bentahan ngayon online ng mga tinatawag na temporary certificate of no marriage. Pero ang one-time use Senumar, legal ba na gamitin? Dumulog ang inyong kapuso action man sa PSA. Ang Senomar po, nire-request po ito ng ating mga kababayan na nagdinais magpakasal to check kung talaga pong isang tao ay single or meron na po siyang asawa. Mariing sabi ng PSA, hindi sila nag-i-issue ng temporary Senomar, kaya hindi totoo ang mga iniaalok na ganito online. Once and for all, hindi nawawala yung marriage. So, halimbawa na gusto mong magpakasal at meron ka ng previous marriage, siguro po ang maganda nilang tingnan is yung annulment of marriage. Nagbabala rin ang hensya sa mga nagbabalak kumuha ng tinatawag na temporary Senomar. Pag ginamit yan na, halimbawa sa mga embahada natin, ay meron yan, pina-check nila, bina-validate nila yung Senomar. So si DFA or si embassy, meron silang mga way of trying to validate the authenticity ng record. Once na matingnan po yun at mag-request yung end user
ng kopya, i-compare doon sa binigay sa kanila, mahuhuli po sila. Kasi yung meron hindi naman nawawala yan sa database ng PSA. Payo ng PSA sa mga naiengganyo sa alok ng online post. Huwag po tayong basta nagpapaniwala doon sa mga nasa Facebook na mga scams. Maaari niyo pong i-report yan sa PSA para po matulungan namin kayo na hindi kayo maloko. Sinubukan namin kunin ang panig ng nag-post online, pero wala siyang tugon sa amin na deactivate na rin ang naturang online post. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katawalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.